Oh guys, pakinggan nyo to. Alam nyo ba na natagpuan na ang buhangin na hindi nababasa? Paano nangyari yun? Eh, di ba ang buhangin nasa beach? Oo nga, puro tubig yun. Ay, ayaw nyo maniwala. Ito, ipapakita ko sa inyo ang Magic Fairy Sand. Nadiskubre na raw ang Magic Fairy Sand. Iba-iba ang kulay nito. Pag nilagay ito sa tubig, lulubog ang Magic Fairy Sand. Pero, pag tinanggal mo ito sa tubig, ay tuyo pa rin ito. Ayos! Subukan naman natin ang ibang kulay. Orange. Hula! Purple. Pink. Magic Fairy Sand, I believe. Wow! Galing na! Oh guys, naniniwala na ba kayo na may magic sand? Naniniwala. I believe. Ako rin, I believe. Pero sana makabili tayo niyan para makita rin natin sa sarili nating mata. Hindi na natin kailangan bumili. Gagawa tayo. Ayos ba? Experience tayo! Kailangan lang natin ay tatlong bagay. Una, yung sand. Okay. O buhangin. Sand. Ang isang oven toaster. Oven toaster. At itong water repellent spray. Kailangan din natin ng mga empty na bowls o mga tray kung saan paghahaluan yung sand mamaya. At syempre, kailangan din natin ng tubig para gawan yung experiment kung mababasa ba talaga yung sand. Wow. Okay. Interesting. Saan natin? Unahin natin yung buhangin. Buhangin. Yung kalahati niyan, ibuhos nyo dyan sa empty na Empty. bowl. Okay. Buhangin pala to. Maya. Sige pa. Kalahati. Up, pwede na yan. Pwede na yan. Tapos, alugin nyo. Alugin ito para matanggal yung buo-buo ng sand. Ilalagay natin yan sa loob nitong oven toaster na preheated na sa 250 degrees hanggang 300 degrees. Ay, grabe naman yan. Napakainit naman yan. Gumamit tayo ng itong mitts na yan. Kaya pala parang Para hindi umuusok na mapasok. siya, oh. Ingat, preheated na itong oven na to. Saan natin? Okay. Ay, naku po, ang init. Mainit nga. Mainit. Kuya Chris, ikaw na bahala dyan. Ayan, ganyan. Correct ko. Wala pa. Ayan. Ayan, okay. Tapos, pasok ko. Ayan. Ayan. Ano ba katagal natin? Good question. Iwanin natin yan dyan for 1 hour. Oo, ano? Masarap kaya yung isabay sa kanin? Ano kayang bagay na sausawan dyan? Pero talaga, hindi natin kakainin yan. Ha? Nilagay natin yan dyan sa oven para yung moisture ng buhangin mawala. Okay, para tuyong-tuyo siya mamaya. Pagsasprayan natin ng water repellent. Oh! Ay, ayan. Tapos na! Tapos na. Grabe. Pwede natin tanggalin. Dahan-dahan lang ha. Ayan, pwede natin tanggalin ang ating baked sand. Big sand. Dahan-dahan. Okay, ngayon tuyo na siya. Pwede na ibuhos dito sa ating tray. Ating tray na mas malapad para mas spread out yung sand at mas madaling sprayan ng water repellent spray kasi yan yung next procedure natin. Okay. 5 beses natin gagawin ito, ang pag-spray at ang pag-alog. Spray ko. Spray, sige pa. Kailangan mak-coat ng water repellent spray ang bawat butil ng buhangin. Sige, alog para tumuyo. Para ibang part naman ng buhangin ang malagyan. Sige, spray ulit. 5 beses natin gagawin ito. Okay na rin. Okay. Ayan. Ayan, mukhang ready na ang ating sand. James, pwede na natin testingin kung mababasa ba siya o hindi. Sige, tignan natin. Ayan, sige. Ibuhos natin dito sa fishbowl. Dahan-dahan lang. Oh! Sige pa. Buhusin natin. Yan, okay. Oh, Ngayon, Tapos, kukunin ko siya, ha. bubuhusin siya. Tingnan natin kung... wow! Bakit hindi nababasa ang buhangin? Oo nga! Okay, bakit hindi nababasa? Magandang tanong yan. Dahil ang active ingredient ng sand o buhangin ay silicone. Silicone. Okay? Silicone. Ngayon, itong water repellent spray naman, ang kanyang active ingredient ay silicone. Silicone? Oo, so silicone sa buhangin, silicone dito sa water repellent Anong spray. pagkakaiba nun? Ito ay isang polymer na tila rubber o stretchable plastic na bumabalot sa bawat butil ng buhangin. Kaya natin siya spinray ng ganon. So parang na mga nakakapote o naka-raincoat ang bawat butil. Oo. Tama ka dyan. Yan ang dahilan kung bakit hindi nababasa ang buhangin. May proteksyon. Ang mga kakaibang transportation of the future naman ang makikita sa pagbabalik ng I Believe! Susunod sa I Believe,